banal Espiritu Santo ang siyang mag-guide sa amin sa oras na ito, Panginoon, sa pag-aaral namin ng iyong banal salita. Salamat po sa masaganang kakayagan, wisdom, and knowledge, O God, ipagkaloob po sa iyong abang lingkod, Panginoon, na gagamitin mo po sa oras na ito, God, na ikaw po ang maparangalan, ikaw ang mahayag padakila, at mabigyan niya na, at ikaw po ang mabigyan ng kaluguran, O God, sa umagang ito, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ito, balutin mo ng banal na dugo, ang lugar na ito, at salamat sa bawat bukas na espiritu ng puso, mata, kaisipan at tainga na nakikinig po ng mga salita mo dito, Panginoon. Thank you, Father God. Ito po lang hinihiling at inaangkin sa pangalan ng anak ama ng aming Panginoong Isus. Ang lahat po magsabi na Amen. So ito po may pinamagatan po ito ang bagong buhay na kay Kristo na. So pag sinabi mong bagong buhay na kay Kristo na, ibig sabihin nun may luma. May luma. Pag sinabing bagong buhay na, ibig sabihin ito ay binago na. Wala na ang kanyang lumang pagkatao, kundi siya ay meron ng isang bagong buhay kay Kristo dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. So paano po ba natin maipakita na tayo bilang isang pananampalataya kay Kristo ay tayo po ay meron ng bagong buhay sa ngayon? Dito po kasi sa mga talatang ito, binibigyan ng pagbabala ni Pablo ang mga mananampalataya na huwag nang mamuhay katulad ng mga tao na walang pananampalataya sa Panginoon. Kaya sabi nga po sa verse 17, sa pangalan ng Panginoon, binababalaan ko kayo, huwag na kayong mamuhay tulad ng mga hindi sumasampalataya na walang kabuluhan ang kanilang iniisip. Kasi tayo po ay may relasyon na kay Kristo, hindi po ba? Tayo ay nakapag-isa na kay Kristo. Tinanggap na natin siya na ating Panginoon at tagapagligtas. Pag sinabing Panginoon, talagang siya na yung busing sa buhay natin. Siya na yung nasusunod sa buhay natin. At dahil siya yung nasusunod sa buhay natin, may nakikitang pagbabago na nagaganap sa ating buhay, sa ating kaisipan, sa ating ikinikilos, at sa ating mga salita. So, kaya ito po ang pangungusap ni Pablo. Kayo ay may bagong buhay na kay Kristo. So, dapat, dahil may bagong buhay na tayo kay Kristo, dapat yung ating iniisip ay hindi na yung mga bagay na walang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Ano po ba yung mga kaisipan na walang kabuluhan sa Diyos? Yung mga ating isip ay kontrolado lang ng mga bagay na mundong ito at yung wala tayong pakialam sa mga salita ng Panginoon. Wala tayong pakialam doon sa nais na palakaran sa atin ng Panginoon sapagkat ang ating nga pong iniisip ay ang mga bagay na walang kabuluhan. Isa na po doon yung puro hanap buhay, puro pagpapayaman. Ang iyan kung baga yung ating iniisip ay puro lamang para sa ating sarili, para bigyan ng kasiyahan yung ating sarili. So hindi po yung ang nais ni Pablo na makita sa bawat isa sa atin. Dahil nga po tayo ay meron ng bagong buhay na kay Kristo na nung tayo po ay nakakilala na sa Kanya. Kaya sabi niya nito, at wala silang pangunawa kasi yung mga tao na walang relasyon kay Kristo, wala po silang pangunawa sa salita ng Diyos at dahil doon, ang kanila pong mga iniisip ay yung mga bagay na walang kabuluhan sa harapan ng Panginoon. Amen? At sabi pa po rito, at dahil sa kanilang kamamangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. So yung mga tao, ang kanilang iniisip ay mga bagay na walang kabuluhan sa harapan ng Panginoon, ang tingin po ng Diyos doon ay mga taong mangmang. Bakit mangmang? Sapagkat inuubos nila ang kanilang oras, ang kanilang lakas, ang kanilang pag-iisip sa mga bagay lamang ng mundong ito na kung saan hindi nila iniisip na yung may pangalawang buhay na naghihintay sa atin. Kaya gusto ni Pablo na tayo bilang isang nakipag-isa na kay Kristo, makita po talaga sa atin na tayo ay binagong buhay na sapagkat tayo ay na kay Kristo na. Kaya sabi rin, ang pamagat na po dito, ang bagong buhay na kay Kristo na. So tayo ba talaga ang buhay natin ay na kay Kristo na? Ano po ba ang ating ginagawa sa araw-araw? Tayo lang po ang nakakaalam nun at ang Panginoon. Pwede po natin itago yun sa ating pastor, sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Yung mga ginagawa natin na walang kabuluhan sa harapan ng Diyos o yung mga kasalanan na ginagawa natin. Pero sa Diyos, hindi po natin yun pwedeng itago. Kaya ang sabi nga po rito na dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. So, ang mga tao na walang
nag-preaching o ikaw ay nanonood ng mga kalaswaan, ikaw lang po ang nakakaalam na ng Panginoon. Amen? So dapat hindi na po natin ginagawa yung mga bagay na iyan. Ang ating pong kaligayahan ay tayo po ay manalangin, magbasa ng salita ng Diyos, at makinig ng salita ng Panginoon. So dapat po hindi na po yan makita sa bawat isa sa atin kung tayo po ay meron ng pananampalataya kay Kristo at tayo ay binagong buhay na ng dahil kay Kristo. Ano sabi
natin isusuot ang bagong kasuotan na kalarawan na Diyos sapagkat tayo nga po ay binagong buhay na kay Kristo. Amen po. Dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling. Sino pa po dito ang nagsisinungaling? Hello? Wala na po ba dito yun? Sabi rito, itakwil na natin ang nasa na ako? Itakwil na natin ang pagsisinungaling. So dapat, pag tayo ay may bagong buhay na hindi na po tayo sinungaling. Hindi tayo magtatangi-tangi ng mga kwento na walang katotohanan. Sapagkat yan ay lumang pagkatao pa po yun natin. So dapat hindi tayo sinungaling. At tayong lahat ay magsasabi ng totoo sa isa't isa. So ano ang gagawin natin? Tayo ay magsasabi ng totoo sa isa't isa. Kumbaga, ang sasabihin mo yung totoo sa kapatid mo, sa pamilya mo, lalong-lalo na sa kapatid natin sa pananampalataya. Kasi pag tayo ay laging nagsisinungaling at gumagawa tayo ng mga salita na hindi totoo, hindi tayo nagsasabi sa isa't isa, tinatakpan natin ang mga mali ng bawat isa. Yan din po ay isang pagsisinungaling. So dapat hindi na po nakita sa atin na tayo ay nagsisinungaling sa isa't isa. Di ba masakit iyon? Halimbawa ako, nagsinungaling ako kay Maika. Matutuwa ka ba, Maika, pag nalalaman mo na ako hindi totoo yung sinasabi ko? Di ba hindi? Masasaktan si Maika at si Maika mawawala ng tiwala sa akin. Kasi ako hindi nagsasabi sa kanya ng totoo. So ito ang hinihingi ni Pablo na tayo ay laging magsasabi tayo ng totoo sa isa't isa. Kahit ito ay masakit, kailangan pa rin na po natin sabihin ang totoo sa isa't isa. Kasi ang pagsasama ng tapat ay pagsasama ng maluwag. Sapagkat tayo bahagi ng isang katawan. Tayo nga po ay bahagi ng isang katawan. Tayo pinagsama-sama ng Panginoon dito dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Ngayon tayo bahagi ng isang katawan. Lahat ng nakipag-isa kay Kristo, baptisman sila, basta't si Kristo ang ipinataas nila, tayo po ay bahagi ng isang katawan. So dapat po, wag po natin lukuhin ng isa't isa, wag natin ang gawa ng masama ang isa't isa, wag natin pag-isipan ng
niya. So yun po ay bahagi din po yun ng ating pagnanakaw. At sabi rito, so dapat kung tayo ay dating nagnanakaw, huwag na po tayong magnanakaw. Para lamang para lang may mapakain tayo sa ating pamilya o sa ating sarili. So huwag tayong makialam ng mga bagay na hindi atin. Dapat natin itong ipaalam. Kung meron kang gusto, ay kapitbahay mo, may tanim na gulay, ay dapat huwag po natin nakawin. Ipaalam po natin na pwede po bang manghingi ng iyong okra o ng talbos ng iyong kamuting. Kasi pag hindi tayo nagpaalam, yun ay pagnanakaw po yun. At yun po ay bahagi ng ating lumang pagkatao. So dahil tayo binago na, magpapaalam po tayo. Ang sabi nga po rito, sa halip, magtrabaho siya ng marangal para sa sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. So mamubuhay siya ng marangal, magtatrabaho siya ng marangal, yung mga illegal na trabaho para lang kumita ng malaki at agad kumita ng, na hindi na nahihirapan at agad siya kumikita ng malaki, ay dapat hindi po niya ito tinatanggap. Hindi po niya ito sinusunggaban sapagkat gusto niyang mamuhay ng marangal para sa kanyang sariling ikabubuhay at makatulong sa mga nangangailangan. Tama po ba yun na ikaw ay magnakaw tapos itutulong para lang kainin mo o ng pamilya mo o itulong mo sa iba? Yun po ay mali rin po yun. Yun po ay bahagi rin po yan ng ating lumang pagkatao na ipinapahubad sa atin ng Panginoon. So dapat hindi na po tayo magnanakaw. Tayo po ay magtrabaho tayo ng marangal at gawin natin kung ano yung mga marangal na trabaho. Huwag nating maliitin na yung iba ay naglalabandera para siya naman namuhay ng marangal. Ikaw nga, hindi ka nga labandera pero ano naman yung hanap buhay na ginagawa mo. Nakakalungkot po isipin dahil ako nga po ay kung sino-sino tao na mga nakakaharap ko sapagkat ako nga nagmamasahe. Meron po akong mga minamasahe na illegal po ang kanilang mga hanap buhay. Kaya yung kapatid ko takot yan pumunta doon para magmasahe. Sabi, ikaw na ate ko na ayaw ko doon. Kasi delikado nga. Kaya lang ako naman nagtitiwala sa Panginoon na hindi niya ako pababayan. Alam ng Lord na ako na talagang hindi ko naman ginagawa yung mga ganung bagay. Kaya lang medyo delikado nga pag ikaw ay pumunta sa ganung tahanan o sa para ikaw ay paglingkuran mo sila dahil ang hanap ko nga po ay pagmamasahe. Pag minsan nga doon pa ako nakakatulog ay nung kami wala pang service, wala pang sasakyan, naabot ako ng sama ng panahon, ang bagyo-bagyo kasi namatay pang kurente, napakadilim. Ay doon ako pinatulog. Ay hindi ayun naman ng Panginoon, wala namang masamang nangyari. Amen? Ano pa? Ang sabi pa po rito, huwag kayong gumamit ng masamang salita. So tayo po, huwag tayong gumamit ng masamang salita, lalo sa mga kapatid natin o sa ating pamilya o kahit sa kanino ng tao. Amen? Huwag na po dapat makita to sa bawat isa sa ating kumarinig na lumalabas sa ating mga labi na tayo ay gumagamit ng masasamang salita tulad nga po ng pagmumura, panlalait, at yung ipapahiya natin ng ating kapwa. Kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa nakakarinig. So ang dapat po na lumalabas sa ating mga salita yung makapaglakas loob ng ibang tao na nakakarinig nito upang ito ay makapagdulot ng mabuti sa lahat ng mga nakakarinig. So dapat yung ating pananalita, isipin po natin mabuti bago natin ito bigkasin na dapat ito maging mabuti, ito may mapulot silang mabuti sa lahat ng nakikinig ng mga salita na lumalabas po sa ating mga labi.
Kristo sa Panginoon. At sabi dito po, puot at galit, huwag na kayong mangbubulyaw. So yung puot at galit, alisin din natin yan. Dapat hindi na po mas makakita sa atin na tayo magkaroon ng puot at galit sa ating kapwa. At ano pa? Huwag na kayong mangbubulyaw. Ibig sabihin ng mangbubulyaw, huwag ka nang maniligaw. Huwag yung kapamilya mo, yung kahit sinong tao, huwag mong sisigaw-sigawan. Bakit? Sapagkat yan ay bahagi din po yan ng ating lumang pagkatao. Kung tayo po ay nangbubulyaw ka, tayo ay sinisigawan natin, yung kapatid natin, o kahit sinong tao, dapat po maalis na po sa atin yung pambubulyaw o yung paninigaw. At saka yung panlalait at pananakit ng damdamin ng ating kapwa. Sino pa po rito na tuwang-tuwa pa siya na pinapahirapan niya ang damdamin ng kanyang kapwa. Natuwang-tuwa pa siya at pinagmamaigipan niya at ipinagmamayabang pa niya yung pagpapahirap na ginagawa niya para saktan niya ang damdamin ng kanyang kapwa. Meron pa po ba niya dito? Wala na. So dapat po, hindi na po makita sa bawat isa sa atin na sinasaktan po natin ang damdamin ng ating kapwa, lalo sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Dapat hindi na po yan masumpungan sa atin. Hindi po tayo natutuwa na pinapahirapan natin o sinasaktan natin ang damdamin ng ating kapwa. Dapat po kung tayo ay tunay na kay Kristo na at nabagong buhay na at suot na natin ang kasuotan ng Panginoon, ang kanyang katwiran, ang kanyang kabanalan, dapat hindi na po ito masumpungan sa bawat isa sa atin. Kasi try mo, saktan mo yung damdamin ng kapwa mo, na talagang parang sinasadya mo pa, na gusto mo siya nakikita pinapahirapan, gusto mo na siya nakita na nasasaktan. Yan po ay lalayo ang loob sa iyo, mawala ng tiwala sa iyo at mawala ng respeto sa iyo. Kaya alisin po natin na tayo ay manakit ng damdamin ng ating kapwa sapagkat tayo nga po ay dinagong buhay na wala na po sa bawat isa sa ating dapat. Ano po ang dapat na meron tayo sa hadith? Sa verse 32, maging mabait kayo at mawain. So ano dapat makita sa atin kung tayo ay may bagong buhay na kay Kristo? Tayo ay dapat maging mabait tayo, maging mahabagin tayo. Marunong tayong maawa kahit yung tao niya ay gumagawa ng kasalanan sa iyo, kahit ikaw ay pinagsalitaan ka ng hindi maganda, ang ating parang ipapakita sa kanya dahil tayo ay suot na natin ang katwiran ng Panginoon, ang kanyang kasuotan, ang kanyang kabanalan. So dapat maging mabait pa rin po tayo at kahabagan pa rin po natin sila. Amen? So, hindi po natin dapat sila gantihan, kundi yung habag, yung pagiging mabuti, yung pagiging mabait, yun pa rin po yung ating ipadama at ipakita sa kanila upang makita nila na tayo nga ay may bagong buhay na kay Kristo. Kasi kung makita nila yun, baka yun yung magiging daan para sila ay mabagong buhay at sila rin ay magsuko ng buhay sa Panginoon sapagkat nakikita nila na sa kabila ng kanilang ginagawang mali, ay tayo pa rin ay naging mabuti sa kanila, naging mabait at naging maawain at mahabagin pa rin sa kanila. Kaya nga sabi ang utos ng Panginoon na ibigin mo ang kaaway mo, pakainin mo ang kaaway mo, pag nauuhaw, painumin mo at gantihan mo ng mabuti ang gumagawa sa iyo ng masama. So dapat ito po ang tunay na magiging ugali po natin. Patuloy tayong maging mabait at maging mawain po tayo. Kung may mga tao na nakita mo na nasa paligid po na nangangailangan ng tulong at may kakayanan po tayo, tulungan po natin. Abutan po natin. Kung walang maisuot, bigyan natin ng damit. Hindi at awa naman yan, pero wala ka namang ginawang hakbang para gawan mo siya ng kabutihan, para maging mabuti ka sa kanya, maging mabait ka sa kanya, maipadama ka sa kanya, yung iyong kahabagan sa kanya. So dapat po mayroon din po tayo gagawin. Ang sabi pa
mapatawad ng Panginoon. Lahat tayo ay makasalanan. Lahat ng tao ay makasalanan. Ang Diyos ay hindi nagkakasala kailanman sapagkat siya nga po ay Diyos na banal. Siya ay perfecto, pero lagi po siya nagpapatawad sa atin. So sino tayo para hindi natin patawarin yung mga tao na gumagawa sa atin ng mali, gumagawa sa atin ng kasamaan? Diba? So, kailangan lagi tayong nagpapatawad, lagi tayong mahabagin, lagi tayong maging mabait, at lagi nating ipakita ano man yung mga nangyayari sa buhay natin, masama man ito at mabuti dapat makita sa atin na tayo nga ay may bagong buhay na kay Kristo. Kasi anong pinagkaiba natin sa iba na walang relasyon kay Kristo kung gano'n din po ang ating pag-uugali. Amen? So makita po sa atin. Kasi yun po yung magiging paraan para po sila ay magising sa mga malililang ginagawa at sila ay mapahiya sa kanilang mga maling ginagawa. Kaya bilang tayo ay nakipag-isa na kay Kristo at tayo ay hinubad na natin ang ating lumang pagkatao at suot na natin ang pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig, so dapat makita din sa atin ang pag-ibig. Kaya yun po ang makita sa bawat isa sa atin. Yun po, palakpakan po natin ang Panginoon. At nawa po tayo po ay pinagpala sa umagang ito ng kanyang mga banal na salita. Tayo po yung manalangin. Aming Ama, salamat po sa mga salita mong ito na aming napag-aralan sa umagang ito. Nawa Panginoon, makita po talaga sa amin na kami ay may bagong buhay na kung saan suot po namin, Panginoon, ang iyong kasuotan na kalarawan po ng Diyos. Kaya tulungan niyo po kami na magawa namin ang mga bagay nito. Hindi po namin kaya, Panginoon, ngunit walang bagay na mahirap at imposible sa iyo. Sapagkat nasa amin po ang iyong banal na Espiritu Santo na ipinagkaloob mo sa amin bilang tatak ng aming Panginoon ay ililigtas mo sa tamang araw, Panginoon, sa iyong sigangaming ugat. Salamat po sa lahat ng ito. Nawa, patuloy kami maging asin at ilaw sa salibutan ito sa aming pamilya, Panginoon, at patuloy na ikaw ang makita at mayag sa aming mga buhay. Ingatan niyo po kami proteksyonan sa aming pag-uwi, sa aming mga tahanan. Patuloy mo kami gabayanan ng mga anghel, Panginoon, sa araw-araw ng aming mga buhay. Patuloy na kami ay dako po sa lugar ito upang kami ay magsama-sama, Panginoon, na muli na sumamba sa iyo, makinig at mag-aral po ng iyong mga banal na salita. Salamat po, ang iyong pag-iingat, ang iyong proteksyon, ang kagalakan, ang kapayapaan at ang iyong kalimingan, Panginoon, at ang pag-ibig mo ay patuloy namin maranasan sa araw-araw ng aming mga buhay, Ugad. Salamat po sa lahat ng ito, sa iyo namin ibinibigyan lahat ng papuri, karangalan, kalulhatian, pagsamba, Panginoon, at pasasalamat. Sa pangalan ko, Ama, na yung anak namin, Panginoong Hesus, ang natin magsabi ng Amen.